Napakataas na baha ang resulta sa Isabela ng paglandfall ng Bagyong Christine sa bayan ng Divilacan kaninang pasado hating gabi. At live mula sa Iligan o Ilagan, Isabela, magbabalita si Elaine Fulgencio. Elaine, nasaan ka ngayon at kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, nandito tayo ngayon sa Ilagan City, Isabela, no? At kung makikita nyo sa aking likuran ngayon, meron dito dating tulay. Ito yung papunta doon sa Bacolod Bridge, papunta doon sa Barangay Bacolod. At ngayon, wala na halos makitang tulay dito. Yung mga residente kasi dyan ay mas mabilis kung dito dadaan. Halos 15 minutes lang daw or 10 to 15 minutes lang ay nakarating na sila doon sa kanilang barangay. And kanina, nakausap natin yung ilang residente mula doon sa Barangay Bacolod na lumikas na, no? Dahil lampas tao na daw yung baha doon sa kanilang lugar. Nilikas na rin nila yung mga alaga nilang hayop gaya ng mga manok at yung mga iba pa nilang alaga na pwede pa nilang mapakinabangan kesa naman mamatay dahil sa baha. Ngayon, meron namang alternatibong ruta, no? Yun nga lang, medyo malayo kumpara dito sa Bacolod Bridge na nalubog na ngayon sa baha. And dito nga sa buong Ilagan City, tuloy-tuloy yung kanilang evacuation, ginagawang evacuation. May ilang forced evacuation na rin yung ipinatutupad ng LGU, lalo na doon sa mga low-lying areas o yung mga flood-prone areas. Kasi aabot na nga sa higit 1,000 yung inilikas, 1,000 individual inilikas dito sa Ilagan City dahil sa tuloy-tuloy na pagtaas ng tubig. Cheryl, sa mga oras na ito ngayon, mapapansin nyo, medyo makulimlim pa rin pero hindi na ganoon kalakas yung hangin at saka yung ulan. Medyo umaambon-ambon na lang ngayon kumpara kahapon, kagabi na talagang yung hangin ay malakas at pabugso-bugso yung ulan na dala nga ng Bagyong Christine. Itong na-experience ng mga residente dyan sa Isabela, kahapon may nakausap tayong official, at ang sinasabi ay sanay naman ang mga taga-Isabela na tinatamaan or dinadaanan talaga ng bagyo. Pero yung na-experience nila yesterday, ay ano ang kanilang kwento? Ito na ba yung pinaka-isa sa pinakamalala or pinakamalala na sa na-experience nila? Actually, oo nga, totoo yan, Cheryl, kasi madalas din namang dumaan yung mga bagyo dito, no? Pero hindi, para noong nagdaang bagyong Ulysses, yun yung talagang nalubog sa baha ang ilang lugar dito sa Isabela, maging sa probinsya ng Cagayan. So ito, kumpara doon sa mga nakaraang bagyo, mas kakaunti ngayon yung binaha. Dahil nga malaking tulong daw ayon sa mga residente itong Sierra Madre na posibleng nagpahina doon sa lakas ng dalang ulan at hangin ng bagyong Christine. Cheryl. Kumusta ang sitwasyon ng mga kapatid natin na kinailangang i-evacuate? Gaano karaming pamilya ang naapektuhan? Cheryl, aabot yan sa 1,000 individual yung naka-evacuate, nasa evacuation center ngayon. Kasi mas minabuti na ng ilang residente na mag-preemptive evacuation na lang. Katunayan, kahapon habang hindi pa nagla-landfall ang Bagyong Christine ay kusa na silang sumama sa mga rescuer natin. Pero may ilan naman na talagang nagmatigas kaya kinailangan ipatupad yung forced evacuation para na rin sa kanilang kaligtasan. Dahil syempre, di rin nila matansya kung gaano ba kabilis tataas yung tubig or kung gaano karami dalang ulan itong sang Bagyong Christine. Cheryl. Gaano pa kalawak yung baha dyan sa Isabela? Cheryl, ayon sa Isabela Provincial Government ay mostly ng mga binahang lugar ay yung sa mga mabababang lugar, lalo na dito sa Ilagan City. Pero doon sa mga karating naman na bayan ay hindi naman nakaranas ng mga pagbaha, maging doon sa ilang coastal areas. And ayon sa Provincial Government ng Isabela, tuloy-tuloy naman yung pagbibigay nila ng mga relief packs, tulong na pagkain at hygiene kits doon sa mga bakwit. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Elaine Fulgencio.